guys, so nandito na tayo sa accommodation natin. So it's called New Ibs Kiosk. Dito tayo sa Moldbo. So bago tayo nakarating dito, sumakit at namanahid ang mga puwet natin. Kasi nung pagbaba namin ng Mactan International Airport, nag-bus naman kami, my bus to Park Mall, and then from there nag-grab kami to South Terminal. So medyo madaming pinagdaanan. And then nung nakapunta na kami sa South Terminal, nag-bus kami to Moldbo. So it took us 4 hours just to get here. Kaya medyo namanhid. So ayun, pagbaba namin dito, nakita agad namin yung Jollibee. So kumain muna kami saglit, and then nag-tricycle kami to our accommodation. So ayun. And ang maganda dito sa location ng place natin, malapit na siya sa beach, and marami siyang kalapit na mga stores, and makita mo sa labas ang dami ng mga tourists. So ayan, mag-explore muna kami ngayon, and yeah, magpapahinga na din after. And may pool sa labas ng accommodation natin. So ayan, pwede tayo mag-swimming anytime. See you guys tomorrow. Tomorrow mag-ano tayo, magka-canyoneering tayo as early as 6 a.m. Yan, abangan. Hi guys, so tapos na tayo maglibot for now. And ang daming stores and restaurants outside. So tonight is really not enough to wander around and libutin lahat ng mga pwede nating puntahan dito sa Moldbo. So we need to allot another time for that. And maga tayo gigising bukas for canyoneering. And guys, if you're wondering why minsan na ulit yung damit natin, we need to recycle kasi naka-backpack lang tayo, and ang tagal ng duration ng trip natin. Ewan ko kung makaka-relate yung mga frequent travelers dyan. Mas priority ko na kapag local trips, naka-backpack na lang ako, pinagkakasya ko na lang sa 7 kilos yung gamit ko and damit ko. Pero kapag international trip, nag-all out tayo dyan, saka tayo nag-check-in ng luggage. Ewan ko, mas mahal kasi yung trip pag Philippines, no? I-compare mo sa ibang bansa. Ewan ko kung ako lang or kayo. Anong thoughts niya doon? Anyways, I'll take a rest na. Good night. Bye. Good morning guys. So it's currently 5:52 a.m. and waiting na lang kami sa magpi-pick up sa amin. So yeah, let's go. Badian Canyoneering Adventure, a 3 to 4 hour activity. From here, it will take 45 minutes to walk going to the first jump, but it will only take 5 minutes if you would ride on our zipline adventure. Badian Kawasan Canyoneering Adventure includes an amazing combination of adrenaline-pumping activities like trekking, jumping, swimming, and water sliding. And please wear your helmet and life vest always, for your safety. Always listen to your tour guides for the safety instructions. Please remove your accessories, which we are not liable for any losses. Place your important things in your dry bags to avoid damage. If you have any injuries or health conditions, please tell your tour guides for safety assistance. For jumping, one-step jump and don't hesitate to jump. Leave no trace behind. Always bring your garbage with you. Do not disturb the natural environment, and smoking is not allowed. Thank you for listening, and you can now proceed to your adventure. Love breathtaking Badian. Love the Philippines.
3, 2, 1, go! Stretch your legs, ready? 3, 2, 1. Kaya yan dyan. Okay, why ready? Tayo lang, tayo. Tayo lang, tayo. Okay, kaya yan. Tayo lang, tayo. Okay, tingin. Ready? 3, 2, 1, go! Yeah. Hawak Maiga, 10 minutes lang. 3, 2, 1, go! Hi guys! So tapos na tayo sa canyoneering for today, and tomorrow we're looking forward to free diving activity. So speaking of canyoneering, kaninang umaga pumunta tayo sa Kawasan Falls, and may pumick up sa atin na car, and then nag-van tayo sa Kawasan. So special mention and big thanks to Kuya Joshua and RGS for showing us around. Kawasan Falls, you were a wonderful experience. Definitely one of the books. Di ko alam na magiging worth it pala tong canyoneering na to. Pero yeah, sobrang saya. And before kami nakarating dun sa falls mismo, nag-zipline din kami. So talagang sobrang taas niya. And nag-superman pa tayo dun. And na-conquer na natin yung fear natin. So tomorrow, yung fear of deep waters naman yung i-conquer natin. Ang linis ng tubig, ang lamig, ang presko ng hangin, and ewan ko kung nakatulong na umuulan kasi parang blessing in disguise siya kasi wala masyadong turista. So, ayun, kami lang yung in-entertain nila kuya. And hindi naging boring yung trip kasi ayun, medyo entertaining din si kuya. Nagkukwento siya about dun sa mga lugar dun sa Kawasan Falls, pati yung mga nakatira doon or yung mga nagtitinda, kinumento niya. Lahat ng mga spots na pwede pagpicturean and pagbidyuhan, ginagawa niya. So, siya na mismo yung nagsasuggest sa amin. So, naging smooth sailing yung pagpunta natin sa falls. Before kami umuwi, kalimutan ko, may ano sila, phalange sila. So, bago kami nag-start nung canyoneering, may snacks and water bottle din, and then after that, ayan, we ate lunch provided din ng RGS. So yeah, masarap siya. Nag-pork ako, tapos may provided din silang fruits. So may watermelon, may mango,
and then nag-iced tea ako. So, ayan. Pag-uwi namin dito, mga bulagta, ayun, nagpahinga muna kami. And then, after nun, nagpunta kami ng White Beach. So, wala masyadong magawa sa White Beach. Talagang yung sunset lang yung tayo mo. And then, swimming. Ayun. Pero din na kami nag-swimming kasi tomorrow, it's a big day. Yeah. And sana wala mangyaring aksidente and maitawid natin yung free diving tomorrow. So, yeah. And then, ayun, pag-uwi namin, nag-try naman kami na Hungry Monkey and worth it yung food niya. Akala nga namin, solo meal lang yung in-order namin. Good for sharing na pala yun. So, hiwalay pa kami ng order. So, ayun, nag-take out kami kasi ang daming pagkain. And then, yun, umuwi na kami. Hindi na kami. So, tapos na akong maligo. Nakapag-prepare na ako for tomorrow. So, isa pa pala sa mga dapat nyo tandaan. So, expect nyo na kapag nagpunta kayo dito sa Cebu, mahal ang pamasahe. Yung tricycle, ang minimum na singil nila, parang nasa 300, minsan 250. Kasi kanina, nung nagpunta kami ng White Beach, 250 yung sinisingil sa amin. So, sabi ni Kuya, 300 nga daw dapat, pero tawaran na daw na 250. Ewan ko kung inemin niya lang kami, so 250. Tapos, nung pag-uwi naman, nagmotor na lang kami. So, may barako na motor doon na nag-suggest sa amin na pwede kaming ihatid. So, sabi namin, instead na magbayad kami ng 300 sa tricycle, ayun, 200 na lang doon sa motor. Medyo may kalayuan din kasi from accommodation to White Beach yung, ayun, pagpupuntahan. So, ewan ko kung ayun talaga yung standard. Ayun, tomorrow, see you guys sa free diving natin. Bye!
Hi guys! So kagigising ko lang and nandito na tayo sa bago nating accommodation sa Cebu City. So nandito tayo sa Sake yung Village 1 condominium. So yeah, nakatulog kasi ako and napagod tayo sa free diving kaninang umaga. So kaninang umaga gumising tayo ng 5 a.m. and then 6 a.m. yung call time natin. Doon natin na-meet sila Kuya Yan and Kuya Nino from MTST Free Divers. So, sobrang thank you sa kanila dahil natuto na tayong mag-free dive. And ang dami nating natutunan sa kanila. So, katulad nun sa pag-equalize natin. So, kapag pala lumalalim ka na sa tubig, mas tumitindi yung pressure. So, you need to equalize para hindi sumakit yung ulo mo. Kasi kanina, nung bandang mga 6 meters deep na ata tayo, sumasakit na yung ulo. Need mo mag-equalize para lumabas yung hangin. Equalize ka na. So, after nun, yeah, ang saya kasi ang dami nating napuntahan. So, nag-sardines tayo. So, napalibutan tayo ng mga sardinas. And then, after nun, punta tayo sa Mermaid. Ayun yung, medyo nahirapan ako kasi ang lalim ng Mermaid eh. Tapos, after nun, nag-ano tayo, na may mga turtles tayong nakita. So, dalawa sila. And then, yan, bumalik na tayo sa accommodation para mag-prepare ng gamit natin. And then, nag-check out. And then, yan, tricycle kami papunta sa station ng bus. And then, after nun, ano ba ginawa natin? So, mahaba-habang biyahe. Tapos, ayun, si Cebu City. And then, nag-grab na lang tayo dahil mga pagod na. Nag-grab tayo to our new accommodation. And then, yan, nag-pizza na lang kami. Pahinga na lang. Kasi, parang walang pahinga sa itinerary natin eh. Parang, yesterday nag-canyoneering tayo and then today nag-free diving naman tayo. So, ayun, sobrang pagod ang mga katawan natin. So, for now, we don't have plans for tonight. Kakain lang and then we'll take a rest. Kasi tomorrow, try natin maglibot dito sa area and then kung may mapuntahan pang iba, then go. And then, yeah, after nun, commute na tayo to Bohol, the last part of our journey. So, yeah. Guys, may ko-correct pala ako kasi akala ko ang basa or ang pronunciation nung pinuntahan natin is Moldbol. Hindi pala, Moldbol pala yon. So, ayan. Yun lang, share ko lang. Bye guys and good night. Gusto niyo, first time niyo dito, sir, no? Gusto niyo mag-beach, sir? Ayun guys, low tide ngayon. So, hindi tayo makakapag-swim. Hi guys, touchdown Bohol. So, ano yung tagline nila? Behold Bohol. So,
Nandito na tayo sa accommodation natin sa Ananda Resort. So, kagagaling lang natin from Alona Beach. So, nandun yung center ng mga stores, fast food chain, restaurant, and lahat ng mga attraction. So, meron dong Jollibee, McDo, and stuff. So, ayan, nandito tayo ngayon sa Panglao. So, bago tayo nakapunta dito, pumunta muna tayo kasi gagaling lang natin sa Cebu. So, Pier 1 tayo, and then from there, sumakay tayo ng Ocean Jet. So, ang biyahe natin is 2 p.m. and then 2 hours yung tinagal. And yeah, sa Tagbilaran kami binaba, and then grab kami to Panglao para makarating kami dito sa Ananda Resort. So, kaya kami dito sa Ananda Resort, medyo malayo siya sa Alona Beach, so need mo mag-tricycle or mag-grab. Dito kami nag-book kasi maganda daw yung beach. So, di pa natin talaga siya ma-judge kasi low tide. And, ayun, medyo hapon na. So, tingnan natin bukas kung totoo ba. So, ang schedule natin ng mga activities natin sa Bohol. So, instead na free diving tayo, kasi na-try na din naman natin sa Cebu, mag-island hopping naman kami dito. And then, ayan, tomorrow yung island hopping. And then the next day, mag-activities naman tayo to explore Chocolate Hills. Tapos, tingnan natin yung mga tertiary and stuff. So, pag pupunta kayo dito, expect nyo na guys, ang mahal ng tricycle. So, may konting tipid-tip lang ako sa inyo. So, napansin ko, mas mura yung Grab compared to tricycle. So, ang usual na sinisingil ng mga tricycle drivers here, 200, 250. Pero kapag mga Grab, medyo may kamurahan ng konti. Like, kunyari, 190, ganon. So, makamura kayo ng kahit konting barya. So, mahalaga yon. And then, yeah. So, nasabi ko naman yung activities namin sa inyo. So, let's see what's gonna happen. And kung mag-enjoy natin siya. Sana maganda ang panahon at hindi umulan. So, may pool dito sa Ananda Resort. And maganda din yung may provided silang breakfast every day. So, mag-swimming muna tayo dito. And hanggang 9 p.m. lang kasi feel lang natin yung swimming pool. Tapos magpahinga na tayo. And gising tayo bukas ng around 4:30. Yan, in the morning. Para pumunta tayo sa pick up natin doon sa 7-Eleven sa may Alona Beach. So, mag-island hopping tayo bukas. Let's see kung gaano kaganda ang Bohol.
Hi guys! So we're back here sa accommodation natin. So, let's sum up what happened today. So, kaninang maga, gumising tayo around 4:30 AM to prepare for island hopping. So, ang call time namin is 6 AM in the morning. So, pumunta agad kami ng Alona Beach. And then, punta kami sa right side dun sa may shore. So, sa pinakadulo, nandun yung boat naghihintay sa amin. So, pirma-pirma muna kami doon. And then, after nun, nag-start na yung trip. So, ang first stop natin ay Balikasag Island. So, before tayo nakarating ng Balikasag Island, nag-dolphin watching muna tayo. So, nakaka-enjoy silang panoodin. So, may mga nagpakitang gilas din, nagtumalo ng tubig. Ayun. So, nakakatawa. Nakakasad lang kasi hindi sila masyadong malapit sa boat namin, and then nawala agad sila. And then after nun, punta kami ng Balikasag, and yan, nagkaroon ng short briefing kung ano yung mga mangyayari, and then nag-assign sila ng guide for ayun guys, nag-assign na sila ng guide. So, one guide for 3 persons. So, yun. By the way guys, naka-joiners tayo para din makatipid, and actually to meet other people din. Kaya parang it was such a wonderful experience to meet somebody sa trip natin, and then malaman mo na nag-click agad kayo. So, nagkaroon tayo ng panibagong friend. So, na-meet natin si Alexa, and then from there, nag-snorkeling tayo, and then turtle watching. So, ang ganda ng tubig, ang linis tingnan ng tubig. So, crystal clear talaga. And then, ang daming mga isda. Ang amo nila, actually, parang kaya mo nga silang hawakan eh. Talagang sobrang dami nilang maliliit na mga isda. And then, yung turtle, na kumakain lang siya doon. And then, warning pala sa mga gustong sumubok ng turtle watching. Bawal silang hawakan. So, mas okay na pabayaan lang natin silang gawin yung ginagawa nila, and manood lang tayo, pero wag natin silang lapitan, wag natin silang hawakan. Let's not interfere with their business. Ayan. And then after nun, punta tayo ng Virgin Island. So, sandbar siya, isa siya sa mga sikat na sandbar sa Philippines, pero unfortunately dahil high tide, hindi natin masyadong napakita kung gaano siya kaganda. Pero ayun, nagpicture na lang kami, and then nagting ng konting videos, and then after nun, edi uwian na. Pero nag-lunch kami nila Alexa doon sa McDo. So doon namin nakapag-usap, and then napag-desisyon na namin na punta kami ng Oceanica kasi isa siya sa mga sikat na pwedeng puntahan dito sa Bohol. So ayun, uwi muna kami saglit sa accommodation, and then balik na kami sa Oceanica. Ay, hindi balik. Punta kami sa Oceanica. So, ayun. Ang ginamit naming mode of transportation, motor. So, meron palang application yung Maxim dito sa Bohol. Gamitin siya. So, sinabi ko sa inyo, diba, last time na yung tricycle medyo pricey, and then hindi rin kalayuan yung price ng Grab. So, kung gusto nyong makamura dito sa trip nyo sa Bohol, itry nyo yung Maxim. So, pwedeng motor, yung tuk-tuk. So, sobrang makakamura ka talaga. So, nagpunta kami dun sa Oceanica, motor lang. Parang nasa 49 pesos lang ata, or 50 yung binayaran ko. Pero, if compare mo siya dun sa mga una naming alis, inaabot kami ng 250, 200. So, ang laking difference nun. So, useful siya sa susunod na mga trips kung pabalik tayo sa Bohol, and para din sa inyo. And then, after nun, ayun, punta kami ng Oceanica. So, famous yung lugar na yon, and then, talagang ang ganda ng place. Ang sarap din ng food, and peaceful siya.
And sayang nga lang kasi medyo umulan, hindi natin masyado na-enjoy yung place. Pero still, kahit na umambon-ambon doon, ang ganda pa din nung lugar. So, ayan, kapag usap konti about work and stuff, mas nakilala na namin yung baga nating friend. And then, after nun, ayan, the sad part, kailangan na natin mag-part ways. Pero, I wish this would not be the last time na makita natin siya. Siguro in the future, ayan, di ba, pwede nating mag-cross paths again. And it's so fun to make friends with other people and yun, to learn. Kasi there's so much to learn from other people then. And then, after nun, balik na kami dito sa accommodation. So, baka magpalipas na lang ako ng hapon. Since, ano na din naman 5:42 in the afternoon na. So, dyan na lang ako sa pool. Enjoy ako dyan sa pool kasi medyo muulan na. Ayoko na pumunta dun sa beach. So, for tomorrow, ang plan natin, mag-countryside naman tayo. So, nag-book kami sa Klook para di na kami mahirapan. So, ito yung mga nilalaman nung trip namin for tomorrow. Hindi ko siya kabisado, so may notes ako. So, sa itinerary namin for tomorrow, ang first stop namin is Chocolate Hills. So, by the way, ipipick up na nila kami dito sa accommodation. And then, ang drop-off din nila kapag sa, pauwi na, dito din sa accommodation. So, hindi na siya hassle. Hindi na kami magko-commute. So, ayan. As I was saying, Chocolate Hills yung first stop namin. And then after that, magta-tarsier conservation tayo. So, for the first time ever, makakakita na ako ng tarsier. So, tingnan natin kung gaano sila ka-cute. And then, what's next? Yung Bilar Man-Made Forest. So, nakakatuwa, di ba naman, yung mga man-made forest. So, instead na building, mas okay na ganito yung pina-project na mga eco-friendly projects, di ba? Mas makakatulong pa para ang init na kasi ngayon, di ba? Sobrang init. Parang puro pollution na din kasi. Kaya, I think it's about time na mag-give back tayo sa Mother Nature natin. Yan. And then, after nun, magla-lunch tayo sa Lobok River Cruise. So, medyo famous to sa TikTok and other social media sites. Itong floating restaurant na tinatawag nila. So, and then, after lunch, punta tayo ng Baclayon Church and Blood Compact Shrine. Ayun. And then, the last stop would be souvenir shop. So, mga pasalubong, ayan. And then, ang return namin is 4:30 p.m. So, that's all guys. So, me time muna ako sa pool and then, let's see you guys tomorrow. Bye! Pwede mo siyang tayo ng bahay. Pinakaibabaw.
Hi guys, we're back here sa accommodation natin and sadly, it's our last night here in Bohol. So tomorrow, early in the morning, punta agad tayo ng airport and then back to Manila, back to Bulacan na tayo. But today was such a memorable one dahil dami natin experience. So first, yung nakita natin yung Chocolate Hills na dati sa textbook lang natin nakikita nung elementary, high school. So yeah, and ngayon ko lang din, so may trivia tayo. So ngayon ko lang din na realize na may mga requirements pala bago natin masabi na Chocolate Hill siya. So yung driver namin kanina, ayan, dami niyang sinabi about sa Chocolate Hill. So ang Chocolate Hill pala, before it is considered a Chocolate Hill, dapat 20 meters or above ang height niya. And then dapat wala mga puno, hindi siya forest, so purely grass lang. And then sa shape naman, dapat symmetrical and round shape siya and pa-cone, pointed, ganon. Then, ano po ba? Tingnan ko yung notes ko kasi baka may hindi ako masabi sa inyo. Dahil kanina, na-notes ako habang nagsasalita yung driver namin. Ano? Ayun, dapat hindi daw siya connected sa ibang hill. So, dapat stand alone siya bago siya ma-consider na Chocolate Hill. Then, and sinusunog pala yung grass para ma-maintain yung form niya, yung itsura niya. Pero hindi na daw to sa lahat ng mga burol kasi yung iba malapit sa mga habitats ng mga tao. So, hindi na siya masyadong nagagawa. Pero before, ayun, ganun yung pag-maintain talaga nila. Ginagawa pa rin naman siya even until now, pero limited na doon sa mga areas na hindi malapit sa mga tinitirhan ng mga tao at walang masisira. Ayun. Then, hindi pala siya Chocolate Hills before. So, ang tawag sa kanya ay Carmen Hills. Ayan. And in 1980s, hindi pa daw masyadong strict ang policy when it comes to Chocolate Hills. So, pwede pa magtayo sa gilid, gano'n. Pero, noong 1994, declared na siya as protected area. So, bawal nang galawin. So, bawal ka na magtayo ng swimming pool, resort, or anything dyan. So, nagiging brown ang Chocolate Hills kapag dry season dahil nabubulok yung mga grass. And then, kapag sinusunog din. Pero, kapag rainy season na, ayun, tumutubo na ulit yung mga halaman, nagiging green na siya. So, that's the magic why it's called Chocolate Hills. Nagiging chocolate siya kapag dry season. As in, yung color brown. But, during rainy season, ayun, gaya ng sabi ko, nawawala yung pagka-brown niya dahil tumutubo na ulit yung mga halaman, yung mga damo. Bago ko makalimutan, so, di ba sinabi ko sa inyo na hindi dapat, wala dapat mga puno yung sa hill bago siya ma-considered as Chocolate Hill. So, hindi rin siya agad-agad tinutubuan ng mga puno kasi it consists of limestones. So, ayan. Hindi daw siya parang, hindi nagko-flourish yung mga puno dun sa ganung limestone. Ayan. And also, based sa mga studies, sa research, yung mga burol daw na to, mayroong mga coral stones din siya. So, dati pa, panahon pa ni Kopong-Kopong, lubog pa daw sa dagat ang mga burol na to. So, may mga nakikita daw na mga coral stones. Kaya, kahit na walang mga puno, walang mga ugat to support yung buong hill, hindi siya basta-basta mag-erode. So, may foundation siya. And guys, may konting commercial lang kasi nag-order tayo ng Jollibee. So, nag-grab na lang tayo kasi medyo late na din. But, yeah, back to our topic. After Chocolate Hills, pumunta naman tayo. May mga binisita tayong friends na mga tarsier. Ayan. So, pagpunta namin doon, may babayaran lang kayong ticket.
So, may discount yung mga bata, may certain requirement sa height, and then yung PWD and senior citizen. So, ayan. Kapag bili kayong ticket, yan, provide nyo lang yung ID nyo. So, ayan, nakita na natin yung mga tarsier. Sobrang liliit nila, tapos ang lalaki ng mata. Sobrang cute. Cute experience. Kasi first time ko lang din makakita ng mga yan. And, wala. Dati sa textbook lang eh. Nakakatawa. And then, after na punta tayo ng man-made forest. So, requirement pala sa mga mag-graduate na mga estudyante na magtatanim sila ng at least isang puno. So, it's either a mangrove tree or mahogany tree. Ayun, nakakatuwa lang din na may ganito palang policy. Namumulat din yung mga bata, yung mga estudyante na, ayun, need nating mahalin ang mother nature natin, need nating protektahan dahil ito din ang bubuhay sa atin at sa mga future generation. So, sana i-apply din to sa iba pang mga lugar, hindi lang sa Bohol. Nang sa gayon, 'di ba? Talagang fresh yung hangin na nalalanghap natin and mabawasan ang polusyon. So, back to man-made forest. Puro siya mga mahogany tree. So, trivia ng driver namin, kaya daw ganon kasi yung dahon ng mahogany medyo acidic daw siya sa ibang mga puno. So, hindi sila magta-thrive doon. Mamamatay sila. So, ayan. Stand tall ang mga mahogany. Sila lang doon dapat. And then, after nun, ayan, punta naman tayo ng church. And then, dinaanan din natin yung parang revolto doon na sumisimbolo ng blood compact or something. Ayan. So, dati daw, hindi pa uso yung mga kontrata, ganon. Puro mga verbal agreement. Ayan. Isa sa mga paraan para i-lock in or i-secure ang isang desisyon or kasunduan. Ayan. Sandugo. So, ang ginagawa, yun, both parties, and then, kukuha ng dugo, ilalagay sa baso, lalagyan ng wine, hahaluin, and then, pares nilang iinumin. So, with that, nasisecure na nila yung kasunduan nila. And then, after nun, daan na lang tayo sa souvenir shop. So, bumili ng konting mga pasalubong para sa pamilya, sa mga friends, and workmates. Ayun. And then, yeah. Balik na tayo dito sa accommodation. So, ang bilis ng oras, ang bilis ng araw. Pero, akalain mo yun, naka 12 days na tayo. Tagal din, no? Pero, yeah. Dito natin mag-work para sa susunod ng mga trips natin. Yeah. So, yeah. Thank you, guys. Dahil umabot kayo sa punto ng vlog ko na to, nanonood pa din kayo, and yeah, see you on my next trip. Bye guys.